Caps farming. Magandang umaga mga ka-farmers. Ngayon po ay mag-spray tayo sa damo. Paraquat po ang aking gamit, herbicide. At para i-ready na po natin kasi ito na po tubo na itong ating mga punla o singkang. Ayan, kaya dapat po ay ipiprepare na natin. So ito po yun mga farmers. So yan, napakalago po ng damo. Kailangang matay na ho sila para nakaprepare na po ang ating tatamnan. So dito po natin ililipat yung mga pinunla nating singkang kasi tubo na ho sila. So after 2 weeks siguro pwede na ho yun. So ang gamit po nating mga herbicide ay yang Ronstar at saka po itong ginagamit ko po ngayon ay Paraquat para po sa mga damong lalaki. Mahirap pong patayin pag ganito. Ito bang kailangan ay meron sa ugat. Itong mga paragis po mahirap patayin. So tatabsan pa rin naman po natin para lang po numipis ang ating lilinisin, tatabasan kasi mamamatay na po yung ibang mabilis mamatay, pero paragis po ay mahirap patayin. Ang ginamit ko pong spray ay itong Dimano kasi nga po pag ginamit natin sa mga tanim natin ay delikado, baka po mamatay din yung ating mga tanim, kaya ibang sprayer po ang ginamit natin. Kailangan maayos ang paghuhugas para hindi ho maapektuhan ang mga tanim kasi sa damo po ito, pampatay ng mga damo kaya dapat ay maayos ang paglilinis ng sprayer kung gagamitin nyo sa inyong mga tanim. Mga ilang araw saka ho dati tatabasin para mga 5 araw po pwede nang linisan to. Yan na po yung ating mga repolyo, yan nalapad ng dahon. So mga 1 week pa po i-harvestin naman natin yung mga tira nating singkang, yung mga natirang maliliit. So yan po yung harvestin natin sa susunod. Okay, so ang ganda na po ng punla, malago na. Yan, ito pong isang plat na ari ay pechay at yung 5 plat ay singkang. Yan, okay, so natapos na po at hintayin na lang natin mamatay sila at pagkatapos ay lilinisan na po natin ito, lilinisan na yan pag namatay na ang mga damo. Okay, tapos na po aring sprayin ng herbicide at hintayin na lang natin mamatay ang iba na po kanina lang iba na ang dahon o lanta na po So ngayon naman ay mag-aayos tayo na rin gapang nitong ating pipino para po diretso na ang gapang nila. So para hindi sila tumumba, so ayusin po natin ang mga gapang para dire-diretso na. Pagaya niyan, siya parang ng hangin. Ayan, ayusin natin. Yung mga natutumba kailangan ayusin. Meron din pong sayote akong nilagay na para dire-diretso na po. Sayang po kasi ang balag, kaya gusto ko
may kasunod na rin. Ngayon po ay andito tayo sa ating sayutian para linisin po itong ating sayutian at nang mamunga po uli. So papatayin na rin po natin yung mga may edad na puno, gawa nang hindi na ho nabunga. O kailangan linisin po para at least bumunga naman siya kung hindi natin mapatay at makapamunga ng maayos. Yung mga kulot, ganito po, kulot na dahon ay hindi na po bubunga yan, kaya dapat ay aalisin natin sa mga kulot na dahon at saka yung naedad na puno, kasi tuloy po ang pangungulot ng dahon yan kung hindi natin aalisin. So ayan po mga ka-farmers, ito po yung bago nating tanim na sayote. Ayan, namumunga na po. Ayan. At mga anong araw ay mapipitas na natin ang mga sayoteng ito. So pagka lumago po ito ay sobrang daming mamunga. Ayan. Ito po yung mga lumang puno. Ayan naman. Ayan, nilinis po natin, tinabsan ang ilalim at malinis na po ang ilalim para po yung mga bagong tubo siya po yung lalago at pamumungan ng maayos. Ayan, may mga bunga. Ayan, lilinisin lang po mga ka-farmers pagka ayan, daming bunga po. Ayan, hindi pansin nasa taas kasi gawa po ng masyadong malago ang mga dahon niya. So yan, yan. Ito po yung in-spray natin kahapon. Yan. Oh, medyo iba na po ang dahon. Medyo parang nasunog sila. Yan. So ito po yung ating repolyo. Mga ka-farmers. Update lang po tayo para makita nyo kung anong development dito sa aking mga tanim. So yung meron din po sayote sa bandaron kasi nga po ito yung tinamnan natin ng pipino na hindi nagkaigi at namatay gawa po ng ulan. Ayan, so may kapalit na po siyang mga sayoteng bago gumagapang. Ayan, yun, dahil sayang po yung balag kung hindi natin lalagyan uli ng ibang tanim. Ayan, mga bagong nagapang po yung mga sayote natin, kaya marami po tayong tanim na iba't iba. At mga anong araw ay yung singkang naman na yun po yung mga tira nating hinarbes. Oh, ayan, ito po yung repolyo natin. Oh, ganda. Ayan, ay nakakatuwa na po talaga mga ka-farmers pagka maganda ang tanim. Kaya lang medyo ito po yung mga tira ng mga ulan na nabadin po. At pakita ko rin po sa inyo mga ka-farmers, ay laki na rin pechay. Ayan, pechay po yan. Yan. Ayun, pechay din po yun. Yun ay mga pinunla ko na yun po yung kasamahan na ando sa baba. Pakita ko rin po sa inyo, nagpunla din po tayo nagtanim din ng kangkong sa upland. Ayan, kangkong po yan. Ayan, ito. So ayan, kita nyo mga kangkong. Kaya approve din pala dito ang kangkong kahit wala akong tubig, sa asa lang po sa ulan. Ayan, ito kangkong po yan. Ayan po. So ito po yung isang part ng ating lupang taniman na may tanim pong pipino
na nasira din. Ito po yun. Ayan po, may mga bunga yung ating pipino, kaya lang hindi nga po siya nakaganda dahil nga po sa sobra ulan. Kaya ito namang sayote ay ayan po, kita nyo, ganda. Mga bagong tanim na sayote na namumunga na rin, bago lang pong namumunga. So ito po yung ilalim ay pipino na, kasi nga po ay nilagyan ko na agad ng sayote. Ayan, bago pong mga namumunga, may mga bunga na po yung sayote natin. Ayan, kita nyo. So ganun din po itong pipino, kahit hindi na gumanda ay binibigyan pa rin tayo ng mga bunga. May pipino na ay may sayote pa. Ayan, ay, okay na, daming bunga na po. Sunod yun na rin po ang mga bunga niya. Kaya ngayong darating na Pebrero ay may mga ma-harvest na tayo, madami-dami na po. So yung ma-harvest natin ngayon ay pipino at saka sayote at singkang. So yun na po yung ating mga susunod na harvestin. So ayan po yung mga sayote, ayan, ayun, ganda, laki. At ang lalaki ng bunga ng ating mga sayote. Yan po, kahit pa paano ay nagbigay po siya ng bunga na hindi ho masyado kalaguan ang kanyang puno. Ayan, ayan po, ayan, pipino. So yan po, marami, mapipitas po tayong mga pipino mga anong araw. Ayan, okay. Malapit na, pwede namang harbisin na po yan pagkagayaan. Hindi kalakihan, pero pwede na rin po naman. Ang sayote ay malapit na magtuloy-tuloy ang bunga. Tinatamnan ko po lahat para at least meron din po tayo palang siling sigang mga ka-farmers. Ayan, siguro mga 200 puno po siguro. Ayan, at medyo na labas na po yung mga bulaklak niya. Siningit ko lang po siya dito sa mga singkang nating tanim. Pag na-harvest na po siya, itong mga singkang, makikita nyo na maayos itong ating mga siling tanim. Ito naman po yung mga pechay natin. Ayan, at ito yung punlang kamatis, mga ka-farmers. Ayan, ganda ng tubo. Tama-tama lang po. Siya po yung itatanim natin dito. Diyan sa pag na-harvest na ito ay ating isusunod na ay yung kamatis naman, mga ka-farmers. So maganda na po ang kung mga 2 weeks po ay pwede na siguro itong transplant. Yan. So ayan po yung pechay natin na mga tinanim noon. Gusto ko po munang mag shout out, mga ka-farmers. Shout out po kay Roger Rodriguez ng Valenzuela City, kay Salvador Tadeo ng Pangasinan. Shout out din po sa mga Aragon family, mga ka-Aragon diyan po sa Malasige, Pangasinan. Ito po ay nasabi ni Salvador Tadeo na marami daw po akong ka-apelyedo doon sa Pangasinan. So shout out po kay Mario Lupaas ng Nueva Vizcaya, Rolando Dinco, Marie Palada, Mario Susmarino, Kapadli Vlog ng Bisaya, ng Vizcaya, sorry, Vizcaya po yun. Kay Benjamin Buen Beaver, alin man po doon. Joe Loves TV ng Qatar, Bebot Vice, kay Waraynon Pig TV, at shoutout din po kay Sir Isagani Yasona ng Japan. Siya pa fully support sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, sir. Okay po, so maraming pong salamat sa inyo
sa inyo pong suporta, sa inyong pagtangkilik sa aking YouTube channel. God bless po sa inyo at ingat din po kayo diyan sa inyong mga gawain. Yun po yung latest nating mga video para kitang-kita nyo at mapanood nyo kung ano man yung ating mga ginagawa dito sa ating taniman. Payo lang po mga ka-farmers sa mga may lupa na gustong kanilang pagyamanin yung kanilang lupa kaysa nakatenga lang po. Kita nyo, pag natatam ninyo ng mga halaman o gulay o kaya mga prutas, malilibang po kayo at magkakapera din pagka medyo maganda po ang presyo. Nasa alaga lang po sa pagmamanage ng ating mga tanim. So yun lang po at marami pong salamat. God bless po.